Ang muling pagsilang ng walang pangalan na Diyos. Please subscribe, like and share po, thank you. And also please donate po kahit magkano lang basta galing sa puso. Kabanata 41. Tumangala si Ava mula sa chat nila ni Tammy. Katulad ng iba, nagulat siya sa biglaang pagbabago. WHO. Natigilan din si Tammy bago mahinang tumawa. Mukhang mas sanay siya kaysa sa ibinigay mo sa kanya, Ava. Tumangala ang mga binata at tumingin sa langit. Sa kanilang lahat, siguradong si Darius ang pinaka-nagulat. Hindi niya maalis sa isip niya kung paano si John ay nasa ilalim ng kanyang mga paa noong mga nakaraang araw, ngunit bigla na lang nasa itaas niya. Bakit siya nandito, at kasama niya? Magkakilala sila. Magkasama sila. Anong nangyayari dito? Isang mas matangkad at mas matandang bersyon ng Hawk mula sa opening ceremony ang tumingin kay Darius. Kilala mo siya, Darius. Halata sa boses niya ang galit. Sa kasamaang palad, si Darius ay natigilan na hindi niya ganap na nerehistro ang tanong. Nag-aapoy sa galit ang mukha ni Akahiko. Asawa ko yan. Tila hindi narinig ni Madeline ang kaguluhan sa ibaba. Nakakapit siya kay John na para bang natatakot siyang mahulog, nakatingin sa kanya na kumikinang ang mga mata. Talagang alam mo kung paano ibigay sa isang babae ang eksaktong gusto niya. Pumalaklak si John. Kung gugustuhin pa rin nilang patayin ako, maaari na akong gumawa ng isang kaganapan mula dito. Pumajejek si Madeline at isinandal ang kanyang ulo kay John, hindi niya napapansin ang mga usok ng galit at selos na kanyang namumuo sa karamihan sa ibaba. Paano niya nakuha ang puso niya? At bakit niya ako nililigawan kung mayroon siyang? Iyon. Hindi na alam ni Ava ang iisipin. Kakasabi lang niya kay John kung paano siya hindi malakas o sapat para sa kanya, pagkatapos ay nagpakita siya kasama ang pinakamagandang babae sa kasaysayan ng Focus Academy. Not to mention the fact there was no way na mahina si Madeline. Nanunood pa rin sa kanyang kaluluwa ang tingin na ibinigay sa kanya ni John noong araw na iyon. Kahit na nagpasalamat pa siya pagkatapos, may distansya sa kanyang boses at hitsura na minsan ay nagigising pa rin sa kanya mula sa kanyang mga panaginip. Sa palagay ko ang aking mga salita ay hindi narinig, natatawang sabi ni Tammy. Napuno ng malakas na tawa ang rooftop, parang nakahanap na ang little sister ko ng taong gusto niya. Siya ay dapat na isang mahusay na tao. Hindi makapaniwalang nakatingin si Mei, si ate ba talaga iyon, mukha siyang malusog. Siguro dapat kong subukan ang karakter na ito ng Chenglei kung talagang makakaapekto sa iyo ang mga lalaki, naisip ni Mei sa sarili. Nakatingala si Delia sa langit at nakangiti, pinagmamasdan silang dahan-daang bumababa. Hindi pa niya nakitang ganoon kasaya ang kanyang nakatatandang kapatid. Ang mga reaksyon ng lahat ay dumating na parang walang katapusang baha. Sa wakas ay namulat sa kanyang pagkatulala, sa wakas ay natanto ni Darius na siya ay tinanong, Elder Cousin Cadell, ito ang batang muntik kong mapatay noong isang araw. Sinasabi ko sa iyo ang tungkol sa kanyang kalokohan kanina. Siya, ano ang nagbibigay sa kanya ng karapatang makasama si Lady Sapientia at maging napakahina? Tila narinig ng mga binata sa paligid ni Darius at Cadell ang kanilang usapan, hindi nagtagal ay alam na ng buong handaan habang si John ay hindi pa nakakaalis sa pormasayon. Oblivious to all, masaya siyang nakikipag-chat kay Madeline, parang nawala sila sa ibang mundo. Napakunot ang noo ni Oliver nang marinig niya ang mga usapan, ngunit mabilis itong nakabawi. Mas kilala niya ang kanyang kapatid kaysa sinuman sa kanila. Kahit na ganoon kaoy na ang lalaking pinili niya, napasayan niya ito, at iyon lang ang inaalala niya. Si Pertinacis, gayunpaman, ay hindi kapareho ng opinyon ng kanyang nakatatandang kapatid, ngunit nagpasya siyang maghintay sa mga resulta sa halip na tumalon sa mga conclusion. Hindi siya papayag na makasama ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, ngunit siya rin ay matalino. Alam niyang ang Phoenix na sinakihan nila dito ay wala sa kakayahan ng kanyang ate, ibig sabihin itong si John ay may mas maraming sikreto kaysa sa alam nila. Isa pa, personal niyang nasaksihan ang kanyang talento sa opening ceremony, kaya alam na alam niya ang potensyal. Dahil ang kanyang kapatid na babae ay may sakit pa rin, ang pamilya ay hindi magkakaroon ng masyadong maraming pagtutol kahit na siya ay pakasalan ang isang tao mula sa mundo ng mga tao, kahit na sila ay isang mahina.
Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, binitawan niya ito at ngumiti. Kuya, ito talaga ang estudyante mula sa mundo ng mga tao na sinasabi ko sa iyo kanina. Nagdulot siya ng matinding kaguluhan sa seremonya ng pagbubukas. Medyo talented talaga siya. Oh, tumingin si Oliver ng may pag-iisip. Parang na-appreciate din ng ate niya ang potential na iyon. Sa ngayon, sina John at Madeline ay nakatapak na sa lupa, ang Phoenix ay nagwawala. Ngunit, sa halip na payagan ang mga lumulutang na bulaklak at mga ibon na pumunta rin, hinawakan ni John ang hangin, hinaila ang mga ito sa kanyang kamao. Bahagya niyang pinisil, at lumitaw ang isang magandang bulaklak na kumikislap na may siga ng aurora. Ito talaga ang pinaka-pinag-aaralan ko nitong mga nakaraang araw. Hindi naman kita makakasama sa lahat ng oras kaya naisipan kong gumawa ng makakapagpagaan ng sakit mo. Ito ay bahagyang nagsasama ng isang array at mayroon ding bahagi ng aking aurora flame. Ito ay dapat mag-iwan sa iyo sa kaginhawaan habang ako ay nabubuhay. Ngumiti si Madeline, nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata habang inilalagay ang bulaklak sa kanyang hairband. Ito ay perpektong umakma sa kanyang hairpin, na lalong nagpalaki sa kanyang kagandahan. Bagamat hindi nila pinapansin ang lahat, hindi ito gumagana na hindi nila ito pinapansin. Ang ganoong eksena ay nagparamdam sa kanila na parang umiikot ang mundo sa kanila. Si Akihiko ay may dugong tumutulo sa gilid ng kanyang labi habang kinakagat niya ang loob ng kanyang bibig. Isang bagay para sa kanya ang mabugbog. Ngunit ito ay isang ganap na naiibang bagay upang malaman na ito ay ang parehong tao na nagkaroon, alam ng ilang araw bago, halos mawala ng buhay sa isang tao na halos hindi maituturing na isang miyembro ng mga pamilya ng haligi. At para magpakita kasama ang babaeng minahal niya sa buong buhay niya. Malapit nang sumabog si Akihiko gaya ng posibleng maging tao. Si Oliver ang unang sumalubong sa kanila. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, kailan mo sasabihin sa akin na nakahanap ka ng asawang nakababatang kapatid na babae? At para maghintay kami ng matagal na pumunta ka dito. Pinag-alala mo kami hanggang sa mamatay. Bakit hindi mo ako ipakilala? Namula si Madeline, hindi makatingin sa mata ng kapatid. May ngiti sa labi si John habang nakatingin sa matangkad na binata, malakas siya, isip ni John. Nang ay lalahad na ni John ang kanyang kamay para salubungin ang nakatatandang kapatid ni Madeline, isang malakas na boses ang bumungad sa bubong. Maraming bagay ang nakita ko sa aking araw, ngunit ang makita ang gayong tae na nakadikit sa isang purong bulaklak ay una para sa akin. Kabanata 42. Si Darius iyon. Gumisi siya sa direksyon ni John, puno ng kumpiyansa. Natuwa pa siya, napagtanto na maaari niyang gawin ang isang pabor para sa kanyang mga nakatatanda sa pamamagitan ng pag-alis ng masamang paningin na ito, at magiging madali ito. Bagamat marami sa mga nakatatanda dito ang medyo nangangamba sa kanyang kwento dahil hindi nila alam ang paraan ng kanilang Diyosa na makakasama ng ganoong kaina, siya ang pinakasigurado sa katotohanan ito sa likod nito. Bahagyang ngumiti si Oliver. Madali para sa kanya na protektahan si John bilang pabor sa kanyang nakababatang kapatid na babae, ngunit kahit na mahina si John, kailangan pa rin niyang magkaroon ng disposisyon ng isang lalaki. Kung duwag si John, kahit siya ay hindi papayag na makasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Narinig niya ang mga kwento mula sa kanyang uncle libro at sa kanyang nakababatang kapatid na si Pertinacis, ngunit ang pagkakita ay naniniwala, at ito ang perpektong pagkakataon. Naintindihan ni John ang intensyon ni Oliver at tila wala siyang pakialam kahit kaunti. Gustuhin mang makialam ni Oliver, hindi siya papayag. Babalik ako kaagad, ngumiti siya ng mahina kay Madeline. Si Madeline, na naiintindihan ang pagkatao ni John, ay tumango at binitawan ang kanyang braso. Dahan daw ang lumagpas si John kay Oliver. Ang bawat hakbang niya ay tila nagdidikta sa tumitibok na puso ng mga taong nakapaligid sa kanya. Isang may sensinang hangarin sa pagpatay sa bomb-alot sa hangin nang makita niyang nakaharap si Akihiko sa kanyang daraanan. Ang kanyang tinig ay mahina ngunit ito ay nagpahayag sa buong piging, aalis ka ba sa iyong sarili, o dapat kitang tulungan? Medyo natigilan si Oliver sa sinabi ni John. Siya ay higit sa unang taon, at sa nakikita niya, wala siyang paglilinang.
Ignorante ba siya sa lakas ni Akihiko? Ngunit bago pa man siya makahakbang upang magalit sa sitwasyon, nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang nanginginig si Akihiko. Ito ay halos hindi mahahalata, ngunit ito ay naruroon. Natatakot si Akihiko. Bakit walang sinasabi si Akihiko? Sa init ng ulo niya, galit na sana siya, mahinang sabi ni Mei. Akihiko steadied himself with great struggles. Huwag kang magbiro, Kuya John, nagkataon lang na nandito ako pagdating mo, I don't mind move. Ito ay isang magiliw na kaganapan pagkatapos ng lahat. Natahimik ang piging dahil sa gulat. Napaawang ang bibig ni Ava at maging ang mapaglarong si Tammy ay hindi alam kung ano ang iisipin. Ito ba talaga ang Akihiko na kilala nila? We can't risk na matalo ulit, kailangan ko munang alamin ang limitasyon ng lakas niya. Lumipat si Akihiko sa gilid at nagpatuloy si John sa paglalakad, halos hindi magkadikit ang kanilang mga balikat. Hindi na iniwasan ni John si Akihiko ng isa pang sulyap, dahilan para mamula si Akihiko. Lumapit si John kay Darius na natigilan ang pagngisi. Pinsan, pagmamakaawa ni Darius. Sigurado siyang natalo niya si John sa 1 pulgadang kamatayan noon, ngunit may kakaiba ngayon. Huwag kang mag-alala, kasama ako dito, ano ang maaari niyang gawin, sabi ni Cadell na nakangisi. Ito ay tila nagbigay kay Darius ng panibagong kumpiyansa. Kahit na si Akihiko ay may talento, si Cadell ay mas matanda at sa makatuwid ay mas malakas. Kahit natatakot si Akihiko, hindi ibig sabihin na ganoon din si Cadell. Hindi pinansin ni John si Cadell at tumayo ng kalahating metro sa harap ni Darius. Mukhang nagkita ulit tayo. Sigurado akong natatandaan mo ang sinabi ko noong nakaraan, mahinang sabi ni John. Talagang nagtatrabaho ako sa bagong arena ito. Ginamit ko ito kanina para dumausda sa tubig, ngunit sa palagay ko ay may ibang layunin din ito. Tumakaway ang kanyang kamay, isang globo ng gintong liwanag na may komplikadong mga simbolo na lumitaw sa paligid, ni Darius. Ano ito? Nanginginig na sabi ni Darius, pinsan. Tagipin mo ako. Napangiti si Cadell at nagpadala ng suntok sa sphere na nag-impake ng buong lakas ng isang practitioner sa ika-7 layer ng foundation stage. Bang! Napuno ng maliliit na ripples ang globo, ngunit maliban doon, wala. Ito ay isang ika-4 na karaniwang antas ng array, paano ito magiging napakadaling maghiwa-hiwalay pagkatapos malayer ng ilang beses. Si Cadell ay nagngangalit sa galit at kahihiyan. Paanong hindi niya masisira ang isang bagay na ginawa sa isang kapritsyo ng isang brat na walang cultivation? Sa sandaling iyon, muling nagbago ang sitwasyon. Inabot ni John ang isang palad at nagsimulang dahan-daang bumuo ng kamao. Nasa loob ng globo si Darius habang unti-unti itong lumiliit. Sigaw niya sabay hampas sa dingding. Ngunit kung ang isang ika-7 layer ay walang magagawa, paano siya sa ika-3? Nakaluhod na si Darius nang magsimulang maunawaan ang mga tao ang nangyayari. Sa tingin ko kung gusto mong mabuhay, kailangan mong maghubad at yumuko sa akin ng 10 beses. Sa tingin ko iyon ang tungkol sa magiging rate ng iyong buhay. Nanginginig si Darius nang maalala ang mga salitang iyon na minsan niyang sinabi kay John. Okay. Gagawin ko. Tinimulan ni Darius na tanggalin ang kanyang damit. Duwag ka. Pinahiya mo ang pamilya Storm. At ikaw. Papatayin kita. Bumulwak ang galit ni Cadell. Habang si Cadell ay naniningil kay John, si Darius ay nakayuko na, I'm sorry. Bago maabot ni Cadell si John at makaganti si John, isang magandang figure ang lumitaw sa kanyang harapan, na pinasabog siya. Madeline. Umiling si John habang tumatawa, I can handle him you know. Lalong nabigla ang mga tao. Napakalakas ni Madeline. Hindi ko pa siya nakitang lumaban. Ako rin wala. She's definitely way stronger than me, muttered Ava who was in a constant state of surprise since the John came. Iniinis niya ako. Anong karapatan niyang magkomento sa lalaking pinili ko, Emph? Bisitahin ang novelbean.com para sa mga update. Napatawa si John kay Madeline, sinabi niya na gusto niya akong maging mas malakas, ngunit hindi niya ako papayag na mabuli. Anong babae? Ikinaway ni John ang kamay at pinakawalan ngayon ay hubot-hubad na si Darius na ayaw magtaas ng ulo dahil sa kahihiyan.
Sa susunod na tumawid ka sa landas ko, papatayin kita. Sa liwanag ng mga kasiyahan ngayon, hahayaan kitang mabuhay sa ngayon. Pero, mas intindihin mo na hindi ko basta-basta binibigkas ang mga salita ko. Kahit nanginginig ang mga daliri ni Jon sa kagustuhang patayin si Darius, ang totoo ay hindi pa siya nakapatay ng tao noon. Paano siya magkakaroon ng ganoong pagkakataon na lumaki sa mortal world? Iyon ay pinagsama sa kasalukuyang kapaligiran, hindi binanggit ang kanyang kawalan ng suporta sa academy na ito, na nagpaunawa sa kanya na ang kanyang pagpatay kay Darius ay hindi isang desisyon na magagawa niya ng basta-basta. Kinuha ni Jon ang maselang kamay ni Madeline at naglakad pabalik sa gulat na si Oliver. Sa kanyang paglalakbay, ngumiti siya kina Miying at Delia. Gusto mo bang manatili dito? Pulong ni Jon kay Madeline. Hindi naman, gusto ko lang makita si kuya ko. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Let's go? Sabi ni Madeline na may maamong ngiti, na nakahilig kay Jon. Lumapit si Jon kay Oliver habang inilahad ang kanyang kamay, ako si Jon Sachero, ikinagalak kitang makilala. Kabanata 43. Muling napuno ng malakas na tawa ni Oliver ang rooftop. Goodman? Sabi niya sabay hawak sa kamay ni Jon. Pwede na kayong dalawa, sigurado akong ayaw nyo pa rin dito. Makikita kita kapag bumukas ang mundo ng gitnang tore, sigurado akong malaki ang kikitain mo doon. Si Uncle Libro ay matibay na mabigyan ka ng pwesto, at kung isa sa alang-alang ang iyong talento, dapat ay walang mga problema. Ngumiti si Jon at tumango. Kumakaway ang kanyang mga kamay, ang mga tao ay tumingin sa pagkamangha nang lumitaw ang isa pang phoenix. Naglaho sina Jon at Madeline sa di kalayuan, na puno ng sigaw ng phoenix ang kalangitan. Bumalik sa lupa, madilim at baluktot ang ekspresyon ni Akahiko. Maaari mong tamasahin ang tagumpay na ito sa ngayon. Pero, pupunta ako para sayo. Ang Central Pillar Open World ay hindi biro. Kapag kumalat na ang balita tungkol sa inyo ni Madeline, hindi magiging mahirap na pagsamahin ang daan-daang tao na umaatake sa inyo. I wonder kung ano ang gagawin mo noon. Magiging akin si Madeline. Ang kanyang potensyal ay magiging akin. Aakyat ako sa ranggo ng martial world at lupigin ang lahat. Kumalabog ang dibdib ni Akahiko bago siya biglang kumalma. Hindi. Mayroon akong mas mahusay na iniisip. Tumalikod si Akahiko at naglakad palayo. Iniskan ni Tami ang mga taong natitira sa piging na may matatalinong mata. Ang gitnang haligi bukas na mundo, ha? Iyon ay nagbabalik ng mga alaala. Tulala pa rin ang iba pang mga bisita nang muling napuno ng mga palakpak ni Oliver ang katahimikan. Sige. Ito ay dapat na maging isang masayang okasyon. Magsikap tayo at mag-udyok sa isa't isa. Kung ang isang bagay ay hindi sa paraang gusto mo, ipaglaban mo ito. Baka manalo ka lang, nakangiting ngumiti si Oliver, dahil sa gwapong mukha niya, hindi na mapigilan ng mga tao ang tumango sa kanyang mga sinabi. Lahat sa pamamagitan ng ganap na kapangyarihan o ganap na pakikiramay. Umungol si Oliver. Ang kanyang karisma ay humawak sa piging, na nagdulot ng maraming mga mata na lumiwanag. Lahat sa pamamagitan ng ganap na kapangyarihan o ganap na pakikiramay. Lahat sa pamamagitan ng ganap na kapangyarihan o ganap na pakikiramay. Nakahiga si Madeline sa dibdib ni Jon habang umaaligid sila sa hangin, nakahiga upang i-enjoy ang kalangitan sa gabi. Ikaw ay medyo matapang para sa isang batang babae na halos naging reklos sa buong buhay mo, alam mo, sabi ni Jon na tumatawa. Malamang ganoon din ang iniisip ni na Ate Delia at Miying, pero ikaw ang nasa puso ko simula pa noong opening ceremony. Maaaring hindi eksakto sa ganitong paraan. Ngunit kung minsan ang isang paa sa loob ng mahabang panahon ay humahantong sa isang ganap na bukas na pinto, hindi ba? Ngumiti si Jon, mukhang matagal na siyang nagmamasid sa malayo, tiyak na malungkot ang nasa kwartong iyon kasama si Libro sa lahat ng oras. Naramdaman ni Jon ang mga payat na daliri na naglalaro sa kanyang kwelyo, ang totoo ay palagi akong ginagampanan ang malumanay na big sister role, kadalasan dahil hindi ko alam kung gaano pa ako magkakaroon ng pagkakataon na. Ang vulnerability sa boses niya ay nagpang-inig kay Jon. Napakalakas ni Madeline, ngunit tila kahit ang mga martial artist ay may mga kahinaan din. Kalimutan mo na ako, sabihin mo sa akin ang buhay mo Jon, malumanay na sabi ni Madeline.
Ngumiti si John, pinatatag ang kanyang puso habang ipinatong ni Madeline ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib. Huwag kang mag-boner, huwag kang mag-boner. Inilalatag niya ang kanyang puso at iniisip mo ang tungkol sa sex. Itigil mo yan. Pumalaklak si Madeline, parang naririnig niya ang iniisip ni John. Huminga ng malalim si John, in the human world, I guess you could say I have high standing, not that means anything at all here. Ang tatay ko ay isang general, ngunit namatay siya noong ako ay 10 taong gulang. Ang nanay ko ay isang magiliw na babae, at siya talaga ang nagnanais na sumali ako sa akademyang ito. Bagamat namatay siya noong 8 anyos ako, nakakita ako ng ilang liham mula sa kanya na iniwan ng tatay ko sa kanyang kalooban para ibigay sa akin kapag ako ay 16 na. Naramdaman ni John na nanginginig si Madeline sa kanyang tagiliran, ngunit pa-impol niyang ipinulupot ang brasong nakaipit sa ilalim nito sa kanyang baywang at hinayla siya palapit, dahilan para mamula siya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naging malapit siya sa isang babae, ito ang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi niya naiwasang matakam ang bango nito. Hindi na kailangang malungkot. Sila ang dahilan kung bakit kailangan kong manatiling matatag at mamuhay ng magandang buhay. Nag-imbento ako ng napakaraming bagay at nagtagumpay sa mundo ng mga tao para mapamura ako sa kanila nang may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Ngayon, ganoon din ang gagawin ko sa martial world. Saglit na natahimik si Madeline, bago inalis ang pin para sa kanyang buhok at hinayaang bumagsak ang magandang morena niyang buhok. Hinawakan niya ang nagninangas na gininto ang liryo na ibinigay sa kanya ni John habang nakahiga siya sa dibdib ni John, sinusubukang itago ang kanyang mga luha. Marahang inalis ni John ang buhok sa kanyang mga mata at pinunasan ang kanyang pisngi. Ngayon binigyan mo ako ng isa pang dahilan para maging matatag, tama. Napangiti si John nang mapatingin sa kanya si Madeline. Manam, tumango si Madeline habang nakangiti sa kanyang mga luha. Kalimutan mo na ang lahat ng iyon, pag-usapan natin ang tungkol sa ibang bagay. Mas malakas ka sa akin, ano sa tingin mo ang dapat kong piliin bilang sandata? Medyo natigilan si Madeline sa tanong, pero masigasig pa rin siyang sumagot. Malinaw na matagal na itong iniisip ni John. Mula nang nasaksihan niya ang spear chi ni Darius, sa katunayan. Well, ang aking kuya ay palaging nagsasabi na ang mga espada ay ang hari ng lahat ng mga armas. Pero, medyo biased yata siya, Madeline said with a chuckle. Ang iyong kalooban sa musika ay napakalakas, ngunit ang paghahanap ng mga diskarte sa musika, lalo na ang mga sumasalamin sa mas likas na katangian ng isang lalaki, ay hindi mahirap. Sa iyong talento, hindi ako nagdududa sa anumang sandata ay magiging mastered kung ilalagay sa iyong mga kamay. Ngunit, dahil sikat na sikat ang espada, ito ang pinakamahusay na maghanap ng mga diskarte at marahil ang pinakamurang simulan. Kumajejek si Madeline, nakita kong niloloko mo si The General sa 10,000 profound stones, malamang na mas mayaman ka pa sa tatay ko ngayon. Kon. Inosente ako sa lahat ng paratang. Sinamantala ko lang ang isang sitwasyong ipinakita sa akin. At saka, karapat-dapat siya. Si Madeline ay tanging mata sa mga kalokohan ni John. Mayroong kaunting babala, bagaman. Dahil ang mga diskarte sa espada ay napakadaling hanapin, marami rin itong kababalaghan. Mag-ingat ka sa pagpili para hindi ka magsimula sa isang nanginginig na pundasyon. Tumango si John bilang pagsang-ayon. Ang sinabi ni Madeline ay may perpektong kahulugan. Nag-usap ang dalawa hanggang sa magdamag, hindi napapansin ang oras na magkasama sila. Kabanata 44. Lumipas ang mga oras at maya-maya ang mahinang tunog ng paghinga ni Madeline ay nagpabatid kay John na marahil ay oras na para ibalik siya. Nang malapit na niyang bawiin ang makapal na kumot na inilabas niya ilang oras na ang nakalipas, napansin ng matalas niyang sentido na si Madeline ay bumalik sa hindi mahahalatang panginginig. Napakaminuto ng mga galaw na hindi pa niya naramdaman ng kaharap niya ito. Ngunit, ang talagang ikinasakit ng puso ni John ay ang ngiti sa kanyang mukha ay hindi pa rin nawawala. Kahit na sobrang lamig, ang kanyang ngiti ay namumulaklak sa kaligayahan. Sa isang lugar sa kaibuturan ng puso ni John, nagpasya siyang tiyakin na ang ngiting ito ay hindi mapapawi. Sa simula ay nabighani siya sa kagandahan ni Madeline.
Sa buong buhay niya ay hindi pa siya nakakita ng babaeng ganito kaganda. Ngunit, ang nagpatalo sa kanyang puso ay ang kanyang lakas, karisma, at ang mga paghihirap na kanyang pinagdaanan. Ang panliligaw ni John ay nalaman ng kanyang pagkatao, palagi siyang tinuturuan ng kanyang ina na sabihin kung ano ang ibig niyang sabihin at ibig sabihin ang kanyang sinasabi, na sabihin kung ano ang iniisip mo dahil baka hindi ka magkaroon ng pagkakataon mamaya, para ituring ang tiwala ng isang babae tulad ng liwanag na kailangan mo, para mag-fuel, para maunawaan na kapag nakakita ka ng magandang bagay, at kapag ang isang bagay na mabuti ay akma lang walang kailangang pagbabago. Noon pa man ay sinasabi ng kanyang ina na kapag nakilala niya ang babaeng gusto niyang makasama, malalaman niya lang. At ngayon, pakiramdam niya ay alam niya. Handa si Madeline na mamuhay ng maikling buhay sa paraang gusto niya kaysa sa mahabang buhay na hindi niya kontrolado. Hinamak pa niya ang mga araw na siya ay pinuri bilang isang henyo, mas pinipili ang kanyang mas tahimik na mga araw. Ang kanyang kagandahan ay pangalawa lamang sa lakas ng kanyang puso. Tamang-tama siya na hindi nangyari ng pagbabago. Dahan daw ang binuhat ni John si Madeline. Para siyang balahibo sa mga bisig nito habang mahigpit na nakabalot sa kanya ang kumot. Madeline shifted adorably sa kanyang pagtulog, pagbagsak perpektong sa dibdib ni John. Yumuko si John at hinalikan siya sa noo, hindi kita hahayaang magdusa ng matagal. Ipinapangako ko. Ang sakit na ito, susunugin ko para sa iyo. Pumalakpak sila sa kalangitan patungo sa Pontianeva Peak. Hindi pa nakakapunta si John sa bahay ni Madeline, kaya ang tanging magagawa niya ay dalhin siya kay Delia. Sigurado siyang magkakaroon siya ng lugar na makapagpahinga doon. Matapos suriin ang kagubatan sa himpapawid, sa wakas ay nakita ni John ang isang maliit ngunit eleganteng tahanan. Pababa, ginamit niya ang kanyang paa sa mahinang pagkatok. Makalipas ang ilang minuto, dumating sa pinto sina Ming at Delia, nagulat nang makita si John. Kanina pa kayo magkasama ngayong gabi na. How scandalous, sabi ni Ming habang humahajejek. Isang nakakalokong ngiti ang pinakawalan ni John, na hindi man lang napahiya, hindi ako sigurado kung saan ang bahay niya, kaya naisipan kong dalhin siya rito. Pinunasan ni Delia ang pagkakatulog sa kanyang mga mata at tumango. Pwede mo siyang isama, she said with a light smile. Pagkaayos ni Madeline, inihatid ni Ming at Delia si John sa pintuan. Bago pa man sila makapagpaalam sa kanya, biglang nagsalita si John. Kanina pa kayo sumusunod sa akin, dahil wala si Madeline ngayon, baka lumabas ka na. Mukhang natarante sina Delia at Ming. Ngunit pagkatapos, tense ng mga anino ang nagsimulang lumabas sa kagubatan. Hindi mo siya karapat-dapat, malungkot na sabi ni Akihiko. Iisipin ng isang uod na katulad mo na may karapatan kang makasama ang gayong Diyosa. Iniisip ko kung ano ang gagawin mo ngayong wala siya rito para protektahan ka, naglakad palabas si Kedel. Hindi sila pinansin ni John, hindi ako mapakali sa mga clown na katulad mo, bakit hindi ka rin lumabas? Oliver, mahinang sabi ni Delia. Bago niya maipaliwanag kay John na malamang na nagkakamali siya, isang figure na kilala nilang lahat ang lumabas, ang mga gintong mata ay nagniningning sa likod ng kanyang salamin na naka-frame na salamin. Ang iyong pandama ay masigasig, mahinang sabi ni Oliver. Mayroon humigit kumulang 20 sa kanila, ang pinakamahina ay nasa 3 layer. Si Oliver ang pinakamalakas sa 9. Paano ako makakalabas dito? Nanliit ang tingin ni John. Ang pakikitungo kay Oliver ng mag-isa ay nadama na imposible, pabayaan silang lahat ng sabay-sabay. Sa kabila ng nagngangalit na bagyo ng mga planong nabubuo at nababago sa isip ni John, kalmado ang kanyang mukha. Pamaling muli kina Delia at Ming na mukhang nag-aalala para sa kanya. Kahit anong mangyari ngayong gabi, huwag na huwag mong sasabihin kay Madeline na kasali ang kapatid niya. Pero, sinubukan ni Delia at Ming na tumutol. Hindi. Matigas na sabi ni John, hindi umaalis sa anumang lugar para sa negosasyon. Siya ay dumanas ng sapat na sakit, paano ko siya mapipili sa pagitan ng isang kapatid na mahal niya at sa akin. Naalala ni John ang lahat ng pinag-usapan ng dalawa nitong gabi. Kahit na hindi niya alam kung ano ang dahilan kung bakit biglang nag-turncoat si Oliver ng ganito, hindi iyon mahalaga.
Si Madeline ay isang batang babae na mahal ang kanyang pamilya. Masasabi ni John kung paano niya tretuhin sina Mei at Delia na parang sarili niyang maliliit na kapatid na babae na gusto pa niyang palakihin ang pamilyang iyon. Ayaw niyang makakita ng araw kung saan kailangan niyang gumawa ng ganoong pagpili. Nanginginig si Oliver nang marinig ang sinabi ni John. Nakahanda na siyang kasuklaman ng kanyang nakababatang kapatid na babae habang buhay. Pagkaalis ni na John at Madeline, ipinaliwanag ng kanyang ama at ni Pillar Elder Kami, gayon din ni Akihiko ang posibilidad ng lunas sa kanya. Paanong hindi niya mabibigyan ng pagkakataon ang kapatid niya? Kung talagang mapapagaling ang ate niya, ayaw niyang maputol ang buhay nito. Kung ang ibig sabihin ay kinasusuklaman, dadalhin niya ang gayong pasanin sa kanyang mga balikat. Tama ba ang ginagawa ko? Umiling si Oliver at nanumbalik ang kanyang determinasyon. Kabanata 45. Tumalon si John sa isang defensive formation at dahan-daang lumipad sa hangin. Well, tara na. Kung mag-away tayo dito, ginaising mo lang si Madeline. At hindi ba masisira nito ang lahat ng iyong paghihintay? John, hinayaan ko kayong magkaroon ng isang gabi ng kapayapaang magkasama ang kapatid ko. Kailangan kong tiyakin na mananatiling buo ang kanyang pagkabirhen. Iyon lang ang dahilan kung bakit namin ito ginawa ngayong gabi. Wala akong pakialam sa mga dahilan mo. Malamig na sabi ni John. Isave ang kalokohan at umalis na tayo. Oliver, huwag gawin ito. Sigaw ni Delia. Pupunta ako at kukunin si Madeline ngayon din. Umiling si Mei. Umalangaw-ngaw ang boses ni John, naglagay ako ng isang pananahimik at defensive na hanay sa paligid ng kanyang silid, hindi ito magwawala hanggat hindi siya nagising ng mag-isa. Hayaan mo siyang matulog, sapat na ang pinagdaanan niya. Tumulo ang luha ni Delia. Bakit hindi ko kayang protektahan ang sinuman? Sa wakas ay nakasumpong na ng kaligayahan ang aking nakatatandang kapatid na babae, at ito ay aagawin ng ganoon na lamang. Mag-charge na sana si Delia nang may dalawang 6-player na foundation stage na lalaki na sumulpot sa harapan niya, na nanunuya. Sorry princess, pero mas kilala mo ang kuya mo kaysa kanino. Paano magiging karapat-dapat ang isang walang katulad niya? Si Draco ay naging isang uwak, na sina kay Chenglei, Akihiko, Oliver at Cadel. Si Delia at Mei ay nanginginig sa kawalan ng pag-asa. Mula sa kumukulong aura ni Akihiko, masasabi nilang nabasag niya ang ika-7 layer. 5 peak level foundation stage expert laban sa isang 16 anyos na batang lalaki na walang cultivation. Patay na si John. Masira man nila ang forma sayo na itinakda ni John, kahit walang sakit si Madeline, hindi niya kayang harapin silang lahat kahit nasa tulong ni John. Pinagmasdan ni Delia at Mei ang isang mapagmataas, hindi sumusukong pabalik na palayo ng palayo. Nang mawala na sila sa paningin, yumuko ang mga figure na nasa harapan nila bilang paghingi ng tawad bago naglaho. Sa kalangitan sa itaas ng madilim na lawa, 5 figure at isang ibon ang nakatayo sa himpapawid. Kahit na sa pakikipaglaban sa himpapawid, nabawasan ko ang bilang ng mga kalaban. Sana hindi na lang ganito, John. Pero, kung mahal mo ang kapatid ko, dalawa ang pagpipilian mo. Aalis ka at hindi na babalik, o papatayin kita dito. Bro-in-law, hindi iyon ang plano. Dapat natin siyang patayin, sabi ni Akihiko sa pagkabalisa. Maliwanag, hindi nila napag-usapan ang posibilidad na palayain si John. Tahimik. Ang tanging dahilan kung bakit ko pinahihintulutan ang aking kapatid na pakasalan ka ay dahil sigurado ako na ang iyong talento ay lubos na mababa sa kanya. Kapag gumaling na siya, hindi mo na siya mabubuli. Mag-asawa kayo, ngunit hinding-hindi kayo magkakaroon ng dominanteng papel. Naiintindihan mo ba ako? Natupad na ang iyong layunin, ngayon ay tumayo ka na dyan ng tahimik, ang boses ni Oliver ay umalangaw-ngaw sa kalangitan. Napahawak si Akihiko sa kanyang mga kamao sa katahimikan, malamig na nakangiti sa loob. Gumisi si John, are you saying that for my sake? O sinasabi mo yan para gumaan ang pakiramdam mo dahil mahina ka at nakakaawa? Nagtitiwala ka sa salita ng sewer rat na gusto ang iyong nakababatang kapatid na babae ay isang trepeyo sa kanyang kaso ngunit gusto mong magmukhang marangal. Iligtas mo ako sa laro.
Ibinaling ni Oliver ang malamig na tingin kay John, "I'll give you one more chance. Dahil sa kapatid ko, handa akong payagan kang ituwid natin ang isang bagay, walang sino man ang nagpapahintulot sa akin na gumawa ng anuman. Kung ano ang ginagawa ko, iyon ang gusto kong gawin. At ang gusto kong gawin ay makasama si Madeline. Kung gusto mo akong patayin dahil dyan, sige subukan mo." Malamig na sabi ni John. Sa pagkakataong iyon ay tuwid na ang likod niya at hindi maawat ang tindig. Ang kanyang momentum ay inanaw silang lahat. Uminit ang mukha ni Oliver. Nakikita mo ba yaw? Wala siyang ideya kung ano ang mabuti para sa kanyang sarili. Paano niya malalaman kung ano ang makakabuti para sa aking mapapangasawa? I find this a bit funny honestly. May naliligaw na kapatid. Isang wishful thinker. Dalawang asong babae na walang gustong gawin sa akin habang ako ay sinisipa ang shit-out sa kanilang wishful thinker ng isang kaibigan. And then there's the guy who got one shot by a girl. Ito ba ay isang tangkang pagpatay? O isang comedy sketch? Ang mga panlilibak na komento ni John ay lalong naging lason. Namula ang mga mukha nila sa sobrang galit. Ang tawag ng uwak ay umalangaw-ngaw sa buong gabi. Nawala na lahat ng pagkakataon mo, John. Parang ayaw mo sa kabaitan ko. Paano kung halikan mo ang aking puwit, mahina kang asong babae? Lalong lumalim ang pangungutya ni John, hindi umaalis kay Oliver ang kanyang tingin. Bago pa makapag-react si John ay nasa ere na si Oliver. Itinulak niya ito ng malakas kaya nahulog si Draco ng halos 50 metro bago nabawi ang balanse. Masyadong mabilis, bumantong hininga si John sa loob. Ang kanyang mga pandama ay maaaring sumunod at kahit na ginawa Oliver tila medyo mabagal. Ngunit, walang pagkakataon ang kanyang katawan. Kung sinubukan niyang palakasin ang kanyang sarili sa antas na ito, liquefy niya ang kanyang mga buto. Napailing na lang siya. Kudlit tuldok. May kilala kang babae na wala pang 1 taon at pinapatay ka na niya. Ito ba ang tinatawag nilang femme fatale? Napangiti si John sa sarili. Bago pa man matapos ang pag-iisip ni John, naramdaman niya ang malamig na talam na tumusok sa kanyang puso, dahilan para umubos siya ng dugo. Tumingin siya sa ibaba, nakita niya ang isang espada na tumusok sa kanyang dibdib. Mabubuhay ka sana, pero tanga ka. Tisiguraduhin kung maganda ang buhay ni Madeline. Malamig na sabi ni Oliver. Pumalaklak si John, nakatingin sa talam. Oh, napabuntong hininga si John, umubo ng marahas. Ang ibig mong sabihin ay kung paano mo siya pinoprotektahan mula sa paghihirap hanggang ngayon. Kinilig si Oliver. Nakatayo ang dalawang lalaki na nakatingin sa isa't isa na hindi maawat na mga mata. Dahan-dahan, nagsimulang lumabo si John. Ang hanay sa ibaba ay nagsimulang dahan-daang kumupas. Habang bumababa sila sa langit, umikot si Draco at sinalo si Oliver. Pinagmasdan ni Akihiko ang pagbagsak ni John sa lawa na may nakakatakot na ningning sa kanyang mga mata. Kahit na hindi pa siya napatay ng tibak sa puso, isang pagkahulog mula sa mataas na iyon, kahit sa tubig, na walang paglilinang. Tapat na para pumatay ng sinuman. Napatingin si Chenglei sa eksena. Siya lang ang tila hindi naapektuhan sa mga nangyayari sa paligid niya. Medyo paranoid yata ako kanina. Kalmadong pinunasan ni Oliver ang dugo sa kanyang talam, pagkatapos ng huling tingin sa lumulubog na figure ni John, nagsalita ito. Tara na. Bumalik sa Potianeva Peak, si Madeline ay nanginginig na nagising. Pagtingin niya sa bintana, nakita niya ang kalangitan sa gabi at napagtantong dinala siya ni John kay Delia. Dapat gumawa ng inisyatiba ang isang lalaki, alam mo ba? I was there all vulnerable and you didn't even give me a proper kiss. Bagamat naisip ito ni Madeline, bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang puso at hindi niya lubos na naiintindihan ang mga kadahilanan. Ngunit, hindi niya maintindihan kung ano iyon, natulog siyang muli, iniisip si John. Kabanata 46. Nagising si Madeline sa umaga na puno ng sigla, nakatingin sa bulaklak na ibinigay sa kanya ni John, isang matingkad na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Bumangon, pumunta siya sa banyo at inayos ang sarili, nagpalit ng mas casual.
Itinaas niya ang buhok at isinuot muli ang salamin bago halos tumalbog sa sala para hanapin sina Miying, Delia at Oliver. Tumangala silang tatlo, at bagamat medyo hindi natural ang mga mukha nila, hindi ito pinansin ni Madeline. "Oh, anong ginagawa mo dito, Oliver? Alam mo namang hindi magalang na pumunta sa bahay ng isang babae na ganito," panunukso ni Madeline sa kanyang kuya. Napabuntong hininga si Oliver, "Little sister, naparito ako para sabihin sa iyo na nagpasya si tatay sa petsa ng kasal. 2 buwan mula ngayon ikakasal ka na kay Akihiko." Nawala ang ngiti ni Madeline, naging malamig ang bubbly personality niya. "No. Talagang hindi ko gagawin." Umiling si Oliver, "Wala kang masyadong pagpipilian. Kung isa sa alang-alang ang petsa na pinili ng ama, hindi mo lubos na makokontrol ang iyong sarili kahit na ano." Namutla si Madeline, biglang namulat. 2 buwan mula ngayon. Ang winter solstice. Karaniwan sa panahon ng taon na iyon sa katunayan, kahit sa buong buwan isinara ni Madeline ang kanyang sarili mula sa mundo, hindi gustong mawala ang kanyang pinakamahalagang bagay o ipahiya ang kanyang sarili habang wala siyang kontrol. Ngunit, ngayon, ginagamit iyon ng inaakala niyang ama laban sa kanya para tapusin ang kasal na hindi niya gustong bahagi. Hindi kayang labanan ni John ang 2 Hollyjing pamilya na ganito. At hindi ko man lang siya matutulungan. Ang buwan na iyon ay hindi lamang ang pinakamasakit para sa akin, magkakaroon ako ng pinakamaliit na kontrol. Hindi ako magkakaroon ng paglilinang at kahit na mayroon ako, paano ko lalabanan ang mga matatanda ng pamilyang kami at Sapientia. Ibinaon ni Madeline ang sakit sa kanyang puso. Parang walang choice ang pamilya niya. Hindi pinansin ang kapatid, tumingin siya kina Miying at Delia. "Nasaan si John? Kailangan ko siyang makausap." Ang ganoong bagay ay kailangang ipaliwanag ng harapan. Hindi niya mapapayagan na malaman niya ito mula sa ibang tao, gaano man ito kasakit. "Ito, ako?" Nauutol na sabi ni Delia, hindi alam ang sasabihin. Matamang tinitigan ni Madeline ang mukha ni Delia, ngunit ang nakita niya ay walang katapusang pag-aalinlangan. "Sabihin mo sa akin," sabi ni Madeline na may nanginginig na boses. Nanginginig ang puso niya habang nakatingin sa bulaklak na nasa kamay niya. Masyadong malabo. Nagsimulang tumulo ang mga luha niya. Malinaw na naalala niya ang sinabi ni John noong gabing iyon. Ang bulaklak na ito ay konektado sa kanyang buhay, kaya bakit ito madilim ngayon? Sa ilalim ng nagniningning na araw sa umaga, hindi niya napansin. Ngunit sa kanyang estado ng pagkabalisa, pinupulot niya ang lahat ng mga detalyeng napalampas niya dati. Tumayo si Oliver, naglakad para aliwin ang kapatid. Patay na siya. Mahinang sabi ni Oliver, sabay abot ng kamay para yakapin siya. "Lumayo ka sa akin." Namutla si Oliver, bago umayos ang mukha. Bumagsak si Madeline sa lupa, hindi napigilan ang panginginig. Hinawakan niya ang tangkay ng bulaklak sa kanyang mga kamay, sinusubukang makaramdam ng init mula rito. Ang isang layer ng hamog na nagyelo ay nagsimulang tumakip sa lupa, pinahira ng balat at buhok ni Madeline. "Kuya!" Tumakbo si Delia kay Madeline, hindi pinansin ang lamig at niyakap siya ng mahigpit. "I'm sorry, I'm so sorry." Humakbang si Miying at humarang sa dinadaanan ni Oliver. Wala nang makita ang maaliwalas niyang ekspresyon, ang natitira ay galit. "Umalis ka na. At sabihin mo kay Chenglei na mas mabuting hindi na niya ako makitang muli." Tumingin si Oliver sa malamig na mga mata ni Miying bago tumango at lumabas ng bahay. Ang tunog ng malungkot na pagsara ng pinto ay umalangaw-ngaw sa walang katapusang paghikbi ni Madeline. "Miying?" Hindi pa naging ganito ang sakit niya. Hindi gumagana ang apoy ni John. Nagdedeliryo si Delia, wala siyang ideya kung ano ang gagawin. Nawasak na ang Hollyjing lagi niyang pinanghahawakan at hindi niya napigilan. Hinagod ni Miying ang likod ni Delia habang nakaakbay kay Madeline. "Paano ito gagana?" Mahina niyang sinabi, ito ay nakatali sa kanyang buhay. "Narinig mo ang sinabi niya sa handaan, sinabi niya na iiwan siya nito sa kaginhawahan hanggat siya." Nabulunan si Miying sa kanyang huling mga salita, hindi nakatapos. Kahit masakit ang katotohanan, alam niyang kailangan niyang sabihin iyon. Kailangang marinig ito ni Madeline. Lalong lumala ang panginginig ni Madeline.
Ang tatlong babae ay nakaupo sa sahig ng sala, hawak ang isa't isa sa kawalan, ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya upang makahanap ng kanilang init. Ilang oras nakaraan. Tumingin si John sa kalawakan ng kadiliman sa paligid, dahan-daang lumubog sa ilalim ng lawa. Well, ito ang pangit, ngayon hindi ba? Pagkaraan ng 10 minutong pagpipigil ng hininga, si John ay lumubog ng husto kaya naniwala siyang ang mga ilaw mula sa kanyang array formation ay hindi makikita mula sa ibabaw. Hindi gustong makita kung ang parehong trick ay gagana kay Oliver ng 2 beses, pinili niyang maging maingat. Napangisi si John sa sarili habang iniisip ang mga pangyayari. Bagamat ang espada ni Oliver ay tumagos sa kanyang dibdib, at tumagos pa sa kanyang puso, matagal na siyang ginulo ni John upang iguhit ang spatial array na ginamit niya upang dumaan sa bintana kasama si Madeline noong gabing iyon sa kanyang puso. Buong dibdib niya sana ang gagawin, pero mangangahulugan iyon ng maraming problema. Una, ni Oliver ang kawalan ng napansin. Pangalawa, kulang sana sa dugo. At, sa wakas, at pinakamalinaw, walang paraan na makaligtaan ni Oliver ang kumikinang na mga arrays na nakadikit sa kanyang dibdib. Para sa lahat ng mga kadahilanang ito, tinakpan lamang ni John ang kanyang puso at baga, iniwan ang kanyang balat at buto na dumaan. Sa kabutihang palad, halos hindi nalampasan ni Oliver ang kanyang pag-ikot at hindi siya gumamit ng anumang chi para guluhin ang kanyang hanay, kung hindi, walang ideya si John kung narito pa rin siya. Itinulak ang isang spherical defensive array mula sa kanya, bumuo si John ng bula ng hangin, sa wakas ay pinahintulutan ang kanyang sarili na huminga ng malalim. Pinabasag pa rin niya ang aking tadyang, fuck that hurt. Pagod na talaga ako sa lahat ng mga taong ito na sinusubukan akong patayin. I should head back to my room, that way makikita ako ni libro sa monitor basta ibababa ko ang metal plate. At least sa ganoong paraan makakawala ako ng ilang sandali nang hindi iniisip ni Madeline na patay na ako. Tapat na ang paghihirap ng babaeng iyon. Natawa si John sa sarili, napapailing na alam niyang isa siyang tanga. Mukhang nahulog na talaga siya sa babaeng ito. Muntik na siyang mamatay, ngunit iniisip pa rin niya ang kapakanan nito sa kabila ng katotohanang hindi niya alam kung mapagkakatiwalaan niya si libro. Pagkatapos ng lahat, si libro ay tiyo ni Madeline, paano kung ano rin ba siya sa lahat ng ito? Kabanata 47. Kailangan kong bumalik sa loob ng 2 buwan kahit anong mangyari. Alam kong susubukan nilang gamitin ang katotohanang nawala ng kontrol si Madeline sa winter solstice para pilitin siyang gawin ang isang bagay na ayaw niya. Ngunit, paano ako magiging malakas sa loob ng 2 buwan para tumanggi sa 2 makapangyarihang pamilya, hindi ko kayang talunin si Oliver. Wala pa si Oliver sa yugto ng Meridian Formation, nasa peak foundation stage lang siya. Gayunpaman, hindi man lang nakapag-react si John sa kanyang bilis. Ang masaklap pa, dehado sa ere si Oliver at ganoon pa rin siya kabilis. Umupo si John sa pagmumuni-muni, hinayaan ang sarili na dahan-daang lumubog sa lawa at gumaling ang kanyang mga sugat. Biglang nakaramdam ng masamang aura si John. Gulat na gising, tumingin siya sa ibaba, ngunit wala siyang nakita kundi itim na itim. Itong parehong pakiramdam. Muli, sigurado si John. Ito na ang pangatlong beses na naramdaman niyang may nagmumula sa lawa na ito. Kung tutuusin, ngayong naisip niya ito, siguradong higit pa sa 3 beses, sadyang hindi niya namamalayan noon. Umiling si John. Kahit na curious siya, alam niyang ang best bet niya sa pagpapalakas ay marahil ang Center Pillar Library. Kung ano ang nasa ibaba doon ay higit pa sa kanya. Sa nakalipas na mga linggo, inilabas ni John ang lahat ng aklat na may kaugnayan sa kanya sa lahat ng 6 sa 6 na raang antas ng mga aklatan sa panlabas na haligi, hindi kailanman sinubukan ni libro na paghigpitin siya. Lahat mula sa cultivation techniques hanggang sa battle techniques at array alchemy. Ngunit, wala siyang nasanay sa mga iyon. Hindi niya ginawa ang lahat ng iyon para maghanap ng mga diskarte, gusto lang niyang magkaroon ng pangunawa kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Gayunpaman, sa kabila nito, kahit si libro ay hindi siya binigyan ng access sa gitnang Pillar Library. Kaya, alam niyang nandoon ang tunay na magagandang bagay. Ngunit, nagkaroon ng problema sa pagpunta doon.
Gayunpaman, may ideya rin si John para doon, isang ideya na matagal nang ginagawa. Gagamitin niya ang mga pond ng enerhiya. Mula sa kanyang pag-unawa, ang lahat ng mga pond ng enerhiya ay konektado sa isang malaking network upang maayos nilang ma-fuel ang teknolohiya ng paaralan. Sa kasong iyon, dapat may teoryang isang landas mula sa anumang solong lawa patungo sa central pillar. Diba? It's the dead of night, and from what I understand, bihirang pumunta ang mga tao sa Central Pillar Library. Gayun din, kung isa sa alang-alang kung gaano ang takot ng lahat sa enerhiya ng pond, hinding-hindi nila akalain na mababaliw ako para makapasok dito. Ginagawa nitong perpekto. Kanina, nagsagawa ng pagsubok si John at nalaman na maaaring harangan ng kanyang mga arrays ang enerhiya ng pond. Alin ang may katuturan, kung hindi nito ma-block ang enerhiya mula sa paglilinang, paano ito gagana bilang isang wastong defensive array? Mabilis na pasulong, tinungo ni John ang gitnang haligi. Bagamat ngayon na mayroon na akong panimulang spatial array, malamang na lumipad na lang ako at direktang pumasok sa silid-aklatan sa pamamagitan ng mga dingding, ngunit, wala akong paraan para malaman kung may nakakita sa akin, napakaraming mapahamak na bintana. Hindi nagtagal, nakarating si John sa pinakailalim ng haligi sa gitna at nakatingin sa ngayon ay bakanteng silid na dati niyang pinuntahan para sa seremonya ng pagbubukas. Dahan-daw ang dumaan si John sa bintana at dumapa sa red carpets. Hindi nandito si John para mag-reminisce. Tumangala siya at nakita ang hanay ng paglikha na ginamit nila upang tumawag sa mga bagay para sa kanilang mga pagtatanghal. Ang ganoong malaki at komplikadong hanay ay dapat na nangangailangan ng maraming kapangyarihan, tama. Bagamat nagtataka si John kung paano magkakaroon ng ganoong array ang isang paaralan na walang tunay na array alchemist, wala siyang pagpipilian kundi itulak ito sa kanyang isip. Inangat ni John ang sarili at hinawakan ang kisame sa itaas ng center stage. Umabot ang kanyang sixth sense. Tulad ng naisip ko, mayroong isang napakalaking supply ng kuryente dito. Tumatakbo ito pataas at dapat na konektado sa mga lawa na mayroon sila sa itaas. Kung susuriin ko ang mga ito ng masigasig, hahanapin ko ang silid-aklatan. Pinahiran ni John ang kanyang sarili ng patong-patong ng mga depensibong pormasayon, na tinitiyak na hindi nila papayagan ang enerhiya. Dahil ang array na ito ay kayang itago ang enerhiya na ito sa isang magagamit na anyo, siguro makakagawa din ako ng array na ganyan sa hinaharap, pagmumuni-muni ni John. Dumaan siya sa kisame at natagpuan ang sarili sa dagat ng enerhiya. Habang si John ay pipili na lamang ng isang direksyon na lilipatan, ngunit iyon ay biglang nagbago ang sitwasyon. Isang malakas na pakiramdam ng galit, puot at puot ang bumalot kay John mula sa lahat ng panig. Pakiramdam ko ay may gustong kumaladkad sa kanya patungo sa kamatayan kasama nila. Bahagya pa niyang naramdaman ang pagbaluktot at pagdidilim ng kanyang emosyon. Ano ang nangyayari dito? Bakit ako nakakaramdam ng ganoong galit? Shit! Naramdaman ni John ang pagkislap sa kanyang aurora habang ito ay lumalabo sa ilalim ng mapang-ipong enerhiya. Sa pagkakataong iyon, alam ni John na naputol na ang koneksyon niya sa bulaklak na iniwan niya kay Madeline. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari sa paligid niya. Ano ang mali sa enerhiya na ito? Napakaganda nito, kaya paano ito naging napakasama? Hindi ako papayag na magpatuloy ito. Naputol na ang koneksyon ko sa bulaklak ni Madeline. Kung magpapatuloy ito, ang susunod na puputulan ay ako. Bakit may ganitong aura dito? Akala ko ang dagat ng enerhiya na ito ay kusang kinuha, ano ang nangyayari? Wala nang masyadong oras si John para mag-isip, mabilis na siyang bumibilis sa dagat ng enerhiya, nagsusuri ng pond at ng kwarto. Kahit na mas matalinong lumabas, alam niyang hindi siya maaaring sumuko. Kung gagawin niya, kakaunti lang ang ibang paraan para mailigtas niya si Madeline at baka mahuli siya. I'm so sorry Madeline. Maghintay ka lang ng 2 buwan, 2 buwan lang. Isang matinding galit ang bumangon sa puso ni John. Naiinis siya sa sarili niya at naiinis sa mundong ito. Gaano ba kadali para sa kanya na tumalikod na lang at umuwi? Magpanggap na hindi niya nabasa ang sulat ng kanyang ina. Bakit lahat ng bagay dito ay sakop sa ilalim ng isang tumpok ng masamang intensyon?
Nagsisimula nang umalis ang Death Chi sa John, nang sa wakas, nakita ni John ang isang silid-aklatan sa pamamagitan ng isa sa mga lawa na kanyang nilalanguyan. Sa kasamaang palad, bago pa siya makatalon, ang tunog ng dalawang tinig na nagsasalita sa pananahimik na mga tono ang nagpatigil sa kanya. Kabanata 48. Ito ang pinakamagandang lugar para magsalita, walang pumupunta rito. Tanging ang mga Pillar family head lang ang may access at halos lahat ng oras nila ay malayo sa academy. Kailangan ko na ring umalis, kaya kailangan nating bilasin ito. Yan si Kuya Kami. Sa isip ni John, we wonder what's going on. Una, gusto kong batiin ang Pillar family leader Kami, balita ko nakahanap na ang anak mo ng angkop na asawa. Nanlamig ang tingin ni John, nakakuyom ang mga kamao. Hindi niya inaasahan na ang una niyang narinig ay magagalit sa kanya ng ganito. Mukhang hindi rin nagkataon na nasagasaan niya ang usapang ito. Ito ang pinakaligtas na lugar para pag-usapan at nagkataon na nag-uusap sila tungkol sa mga bagay na may kaugnayan sa kanyang tangkang pagpatay. Postahan si John na hindi inaasahan ng dalawang ito na may galaw pa rin ang puntod ng patay na pinagdiwang nila. Ito ay salamat sa iyong pamilya Dayo, paano pa namin nahanap ang lunas? Ang matanda mula sa pamilya Dayo ay tumawa, napakasama mo para tawagin ang ganoong bagay bilang isang lunas. Bumaon ang mga kuko ni John sa kanyang mga palad habang ang kanyang mga iris ay kulay abo, na naapektuhan ng Death Chi na dahan-daang tumatagos sa kanyang mga arrays. Ito ay isang anyo ng isang lunas, hindi ba? Pumalaklak si Kami. I guess it is a matter of perspective. Ngunit, tungkol sa usapin ng pagbabayad. Hindi lang naayos ng aking pamilyang Dayo ang kaluluwa ng iyong nakababatang anak, tinulungan din namin ang iyong panganay na anak na makakuha ng isang bagay na lagi niyang gusto habang lubos na pinapabuti ang kanyang mga prospect sa hinaharap. Siyempre, Elder Dayo, lagi kong binabayaran ang mga utang ko. Bagamat hindi naging tanggap ni Mei Ying si Cheng Lei, sisiguraduhin kung mananatili siya sa kanyang pwesto para makapasok sa gitnang Pillar World. Tinitiyak din namin na sapat ang supply ng kuryente sa pamamagitan ng pagpapagatong sa sistema ng enerhiya ng paaralan sa nakalipas na 2 taon. Nagpapagasolina, ha? Tila mayroon kang kakaibang kakayahan na gawin ang gayong masasamang bagay na parang napaka-anormal, tumawa si Elder Dayo. Minsan kailangan ng ilang sakripisyo. Ito ang martial world. Kung inaasahan nila ang isang madaling daan dito, nagkakamali sila. Oh, how cold-hearted. Pumunta sila dito para matuto, hindi mamatay. Hinala ko may kinalaman din ito sa pagkawala ng batang iyon, hindi ba? Natigilan si Elder Kami, bago mabilis na nagsalita. Huwag mong pag-usapan ito. Hindi man dito. Ang bagay na iyon ay mas mapanganib kaysa sa una naming pinaniniwalaan. Pinilit ni Elder Daya ang kanyang dila, tila hindi sineseryoso ang babala. At isipin, pinipigilan ng kanyang kaawa-awang kapatid na babae ang kanyang talento sa itinakdang lugar na ito para lang maghanap ng patay na tao, mas mabuting huwag mo siyang hayaang malaman ang katotohanan, kung hindi, magkakaroon ng walang katapusang gulo. Natigilan si John, sino ang tinutukoy niya? Hindi maiwasan ang isip ni John na isipin ang mukha ni Ava nang banggitin niya ang isang nakatatandang kapatid na lalaki. Pero hindi naman ito nagkataon, di ba? Ngunit naalala ni John ang kakaibang pakiramdam na natamo niya mula sa letigo ni Ava. Baka siya talaga ang pinag-uusapan nila. Elder, pakiusap? Sabi ni Kami na medyo hindi komportable, paano pa namin mababayaran ang aming utang? Kung hindi namin isinakripisyo ang ilan sa mga matatandang estudyante, hindi namin mapapagana ng maayos ang formation. Kung wala kaming magagamit ng mga first layer na mag-aaral, gagawin namin. Pero, napakababaw ng kanilang cultivation, hindi ito magiging sapat ng hindi nagdududa. Naisa na naming iligtas ang kanyang talento at maging isa siya sa aming mga alumni, ngunit sino ang nakakaalam na hindi niya makikita ang mas malaking larawan. Nagbanta pa siya na isasama niya ang kanyang pamilya. Ang pamilyang Sicarius, konektado sila sa isang mas malaking problema. Sicarius. Nanginginig si John, siguradong Ava. Ngumiti si Elder Dayo, hindi mo na kailangang ipaliwanag sa akin. Alam mo kung ano ang pakikitungo ng aming pamilya.
Marami akong nakitang masama. Ito ay maituturing na larong pambata. Ang alam ko lang ay para kahit na ang mga miyembro ng pamilyang Sicarius ay pumunta dito para sa iyong gitnang Pillar World, ito ay dapat na medyo isang lugar. Medyo kahanga-hanga para sa isang maliit na paaralan. Kaya, naisip kong kukuha ako ng lugar para sa Chenglei. Ang mas interesado ako ay ang teknolohiya na ginagamit mo upang anihin ang enerhiya. Ang dami ng Death Chi na nakapaloob sa pond ay dapat isang astronomical na halaga. Paano mo ito mapipigilan sa pagkasira ng mga bagay na ginagamit nito bilang pinagmumulan ng kuryente? Actually, ang Storm at kami family lang ang nakakaalam nito. Kung alam lang ng ibang pamilya, tuwirang sasalungat sila sa amin. Baguio, ano ang kinalaman nila dito? Biglang may naisip si John, ngunit hindi niya ito nagawang kumpletuhin. Ninakaw ng pamilya Storm ang discarding ito mula sa pamilya Ragnor pagkatapos nilang ninakaw ito mula sa pamilya Pukal noong kanilang sikat na digmaan. Iyon ang dahilan kung bakit tumakbo ang pamilya Storm hanggang sa dulo ng kontinente sa halip na manatili sa isang pamilya ng sangay nila. Ginamit ito ni Storm bilang bayad para makasali sa Pillar Families, pagkatapos ay itinayo namin ang paaralang ito. Ang isang pamamaraan ay nagkakahalaga ng pagkawala ng proteksyon ng isang malakas na pamilya. Hindi pa namin na-perfect ang technique dahil may mga kulang kami, which is actually why we want to open up the Central Pillar World. Ang mundong iyon ay talagang naiwan ng naunang sekta sa lugar na ito. Hindi ko pa masyadong tinitingnan ang sektang iyon, pero sa pagkakaintindi ko, buo ang Hughes Crescent na isla noon. Pagkatapos ng isang malaking digmaan, sila ay natanggal sa mukha ng planeta, nag-iwan ng malaking butas. Itinayo namin ang akademya sa lawa na ito dahil kahit wala na ang lumang sekta, mayroon pa rin itong medyo siksik na sentro ng enerhiya na mainam para sa paglilinaw. Read latest chapters sa novel, B.com. Nakikita ko, kaya ang mga libro sa silid-aklatan na ito ay dapat na hanapin mo mula sa sekta, tama? Tama. Dahil hindi ko kayang suklian ang iyong kabaitan sa pagtulong sa aking nakababatang anak, ang magagawa natin, kapag si Miying ay ikinasal na sa pamilyang Dayo, maaari mong ihinto ang pagiging isang liblib na pamilya. Ngayon na ang mga digmaan sa pagitan mo at ng pamilya Bai, maaari kang sumali sa aming akademya at tamasahin ang mga samsam ng pamilyang Storm sa amin. Na ang tanging dahilan kung bakit ko nasabi sa iyo ang lahat ng ito. Nang inig si Elder Dayo sa pananibik, kung gayon, ano ang totoong sekreto ng ninakaw ng pamilya Storm? Kabanata 49. Well, naisip mo na siguro na hindi Storm ang totoong family name nila, si Ragnor. Tanging ang mga Pillar family heads lang ang nakakaalam nito. Pinago nila ang kanilang pangalan upang itago sa pangunahing sangay ng kanilang clan. Kaya, tulad ng pamilya Ragnor, dumaranas sila ng mas matinding pagdurusa sa kidlat habang lumalaki ang kanilang paglilinang dahil sa kanilang likas na pagkakaugnay sa kidlat dahil sa kanilang mga espesyal na katawan. Dahil dito, tanging ang pinakamatataas na talento ng pamilya Ragnor ang makakaabot sa mataas na antas ng paglilinang ng hindi namamatay. Upang maiwasan ang kanilang pagtanggi, ang pamilya Ragnor ay nakipagdigma sa pamilyang Pukal sa loob ng maraming siglo upang nakawin ang kanilang diskarte sa paghahain ng dugo. Talagang pinahintulutan ka nito, na may sapat na paghahanda, na nakawin ang paglilinang ng iba. Kapag nahanap na namin ang mga bagay na kailangan namin, maaari kaming umakyat ng malaki bilang isang akademya. Lumukat ang mukha ni John sa disgust, nanginginig sa lawa habang kulay abo ang kanyang balat. Ang tunay na patriarch ng pamilya Storm at ang kanilang mga tunay na henyo ay hindi nagpapakita sa akademya dahil sila ay napakalayo at malayo sa mga tinaguriang henyo na mayroon tayo rito na magdudulot ng kaguluhan. Bukod kay Tammy na pinaghihinalaan kung tunay na henyo ng pamilyang Storm, baka si Madeline lang ang makakalaban nila. Kung hindi lang siya nagkasakit, kumbaga. Kailangan nating panatilihing kontrolin ang impormasyong ito hanggat maaari upang hindi tayo masubaybayan ng pamilyang Ragnor. Tunay na ipapakita lang namin ang aming sarili kapag nagamit na namin ang pamamaraan ng sapat upang makapagkompetensya para sa isang lugar sa gitna ng kontinente. Sumili ang ngiti sa mukha ni Dayo.
Naisip niyang magnakaw ng pamamaraan para sa kanyang sarili, ngunit napakatalinong binanggit ni Kami ang kapangyarihan ng pamilyang Storm. Ngunit, ito ay wala kahit saan malapit sa pinaka-nakakatakot na panghihikayat na bahagi tungkol sa pagsasabwatan na ito. Ang pamilyang Ragnar ay isang god clan ng martial world. Upang maglakas loob na magnakaw ng isang bagay na tulad nito mula mismo sa ilalim ng kanilang mga ilong. Para sa isang pamilyang sangay lamang tulad ng mga Storm na maglakas loob na gawin ang isang bagay. Tila ba ay matapang o tanga? Siyempre, walang ideya si Kami na napakalinaw ni Elder Dio sa mga bagay na ito. Paano malalaman ng isang maliit na lugar na tulad nila ang mga bagay na may kaugnayan sa Ragnar clan? O kahit na ang Sicarius clan, sa bagay na iyon. Ngunit, parang naisip ni Kami na siya lang ang nakakaalam dahil ang pangunahing sangay ng pamilyang Kami ay isang god clan din. Gayunpaman, paano niya malalaman ang tungkol sa totoong lakas na pinipigilan ng Dio clan? Sa bagay na iyon, labis ding minamaliit ni Kami ang Bai clan na matagal nang nakikipagdigma sa kanilang mga Dio ancestors. Ligtas na sabihin na para sa isang maliit na paaralan, ang Focus Academy ay may napakaraming nakayukong tigre at natutulog na mga dragon. Ngunit, pinahihintulutan ni Elder Dio si Kami na maniwala na siya ay may kapangyarihan sa ngayon. Ang tanging tao sa paaralang ito na talagang kailangan niyang mag-ingat ay si Poppy and Eva. Sa kanilang lahat, ang misteryosong mag-ama na ito ang tanging hindi niya makuhang tunay na pagkakaunawaan. Kung gayon, ano ang pumipigil sa kanila na alisin kapag katapos nilang maging malakas? Ang mga salita ni Elder Dio ay tila may kahulugan. Bagamat tila nagtatanong siya tungkol sa damdamin ng pamilya Storm sa pamilya Kami, ang kanyang tunay na kahulugan ay medyo malinaw. Napangiti si Kami, simple lang ang dahilan. Marami sa atin ay konektado sa mas malalaking pamilya na nauunawaan din ang kahalagahan ng gayong pamamaraan. Upang maiwasan ang mga kidlat na kapigatian at magpadala ng makapasok sa susunod na antas ng paglilinang. Alin sa aming mga matataas na sangay ang hindi magugustuhan iyon? Kung alam ito ng Kami God Clan, pupunta rin sila sa digmaan. Pareho sa Sapientia God Clan. Kung biglang nabura ang isa sa iyong mga sangay, hindi mo ba iimbestigahan kahit gaano kakaunti ang iyong pag-aalaga sa kanila? So, wala silang dare na lipulin kami. Ang ganoong bagay ay haantong sa investigasyon ng ating main clan na nagpapadala ng maglalagay sa pamilya ng Storm sa linya ng apoy. Tumango si Elder Dio bilang pagsang-ayon, ito ay makatuwiran. Pero, nanunuya pa rin siya sa loob. Sa lahat ng mga kalahok, hindi ba ang kanyang Dio clan lang ang tila walang suporta ng isang main clan? Ito ba ay dapat na isang disguised threat? Gayunpaman, pinanatili niya ang kanyang matamis na ngiti. Totoong totoo. Kontento na ako dito, sobra. Ang bayad na ito ay higit pa sa sapat para sa ginawa ng pamilya Dio para sa iyong mga anak na lalaki. Maligayang pagdating sa mga pamilya ng haligi. Nagkamay ang dalawang lalaki. Halos kulay abo na si John sa puntong ito. Ngunit, pinipigilan siya ng kanyang galit. Ang mga tinatawag na clans na ito ay talagang tinatrito ang buhay na parang mga damo. Pinatay nila ang kapatid ni Eve dahil sa pagsasalita. Napakaraming estudyante ang kanilang isinakripisyo, lahat para sa kapakanan ng kanilang pamilya. Sinasabi nilang hindi alam ng ibang pinuno ng pamilya, ngunit paanong hindi nila malalaman? Siguradong pumikit sila. Anong uri ng idiot ang hindi makakaunawa kung anong uri ng sakripisyo ang kailangan para sa isang napakalakas na pamamaraan? Ang pamilya Storm ay dapat na pinapanatili ang mga side effect ng discarding ito sa ilalim ng wrap. Kung ang pamilyang Pikal ay tunay na may access sa gayong pamamaraan, paano sila makakalaban ng sinumang pamilya kung walang mga sagabal? Hindi alam ni John kung mas galit ba siya sa kalaswan nila o katangahan. Katatapos lang niyang tumuntong sa martial world at naiintindihan na niya ito, ngunit hinahayaan ng mga eksperto, na ito ang kanilang kasakiman na ulap ang kanilang paghuhusga. Pinakamasama sa lahat, ang presyo ay inosenteng buhay ng tao. Sino ang nakakaalam kung ano ang plano nilang gawin sa sandaling magbukas ang central pillar? Nanganganib ba si Eve? Paano ang iba? At si Tammy? Nabanggit nila na siya ay isang henyo na maaaring karibal sa mga nakatagong henyo ng pamilya Storm.
Ano ba talaga ang layunin niya? Hindi ba siya ang matalik na kaibigan ni Eve? Sa wakas ay nasara na ang pinto ng library. Maraming kandado ang tumunog habang ang mga pintong may kapal na metro ay nakalock ang lahat. Tumalon si John palabas ng pond, agad na pinaikot ang kanyang Aurora Flames para maalis ang Death Chi sa paligid niya. Nang sa wakas ay iminulat niya ang kanyang mga mata, isang tunog ng beep ang umalangaw-ngaw mula sa kanyang mga pulso, dahilan upang mabago ang kanyang ekspresyon. Nasa kwarto ko sila. Damat. Kung naputol ang koneksyon ko sa bulaklak ni Madeline at hindi ako makakapunta sa kwarto ko, talagang iisipin niyang patay na ako. Napahawak si John sa kanyang mga kamao sa pagkabalisa. Ang mga bastos na ito ay talagang hindi magpapakawala ng anumang pagkakataon. 2 buwan pa. Naging malamig ang ekspresyon ni John. Hintayin mo ako. Kabanata 50. Umupo si Madeline sa kanyang kama habang nakatingin sa labas ng bintana patungo sa isang napakalaking likod bahay, dahan-dahang hawak ang isang mapurol na bulaklak sa kanyang mga kamay. Nakasuot siya ng itim na nightgown, namumula ang mga mata at namamaga. Mahina niyang hinayla ang kanyang mga saplot sa kanyang sarili, sinusubukang pigilan ang kanyang panginginig ng kaunti pa. Ang Sapientia Peak ay hindi katulad ng Potianeva Peak. Madalas bumisita ang mga mag-aaral para sa mga negosyo at tindahan ng libro ng pamilya Sapientia, kaya ang isang tiyak na tirahan ay na-corner mula sa buhay na kapaligiran. Nakaharap ang kwarto ni Madeline sa likod ng peak. Kung tumingin siya sa malayo, makikita niya ang ibabaw ng rooftop barrier at ang walang katapusang asul. Ang hugis gasukli na isla ay napakalayo mula dito na imposibleng makita kahit na may peak foundation stage cultivation. Gayunpaman, kahit na maaari, ang paglilinang ni Madeline ay unti-unting bumababa muli. Nagdidilim ang mundo niya sa bawat araw na lumilipes. Tinulungan siya ni John na maramdaman ang kapangyarihang hindi niya naramdaman sa mahabang panahon, ngunit ngayon ay nagalit ang kanyang karamdaman dahil napigilan siya at mas lalong nagngangalit. Ngayon, ang kanyang pamilya ay mas matigas ang tungkol sa pagpapakasal sa kanya, nakikita ang kanyang pagtanggi araw-araw, na tila hindi napagtanto na ito ay kanilang kasalanan. Isang langit-ngit na ingay ang umalangaw-ngaw sa tahimik na silid nang bumukas ang pinto. Pero, hindi man lang nag-abalang tumingin si Madeline. Nanatiling malabo ang kanyang mga mata habang patuloy na nakatingin sa lawa. May mga dahilan ka para manatiling matatag, ngunit nasaan ang akin? Napaisip siya sa sarili. Little Maddie, kumain ka na. Pumasok ang isang gwapong lalaki kasama ang isang magandang babae. Sila ang mga magulang ni Madeline. Ngunit, wala silang nakuhang tugon. Patungo sa isang bagay, maaari lamang silang tumingin sa isa't isa nang walang magawa. Bagamat nakilala na ni Elder Sapientia si John noon, hindi niya alam na magkakaroon siya ng ganoong epekto sa kanyang anak na babae. Napapadyak ang magandang babae sa galit, ganito ang nangyayari kapag iniisip ninyong mga lalaki na alam ninyo ang pinakamahusay na paraan para harapin ang isang sitwasyon. Paano mo papayagan si Oliver na patayin siya? Sa tingin mo ba ay magiging pareho ang pamilyang ito pagkatapos nito? Sa tingin mo ba mas gusto kong makitang ganito ang anak ko kaysa sa gusto kong makita siyang patay? Lumapit ang babae kay Madeline at tumabi sa kanya. Ngunit, tila hindi napansin ni Madeline ang marahang paghaplos ng kanyang ina sa kanyang buhok. I'm so sorry my little Maddie. Hindi sapat si nanay para harapin ito para sa iyo. Hindi ko naman ginustong mamatay siya. Pero, ngayong siya na, kailangan mo pa ring pakasalan si Akihiko. Baka sa paglipas ng panahon, mapurol ang sakit. Ang ina ni Madeline ang higit na naunawaan ang puso ng kanyang anak. Matagal na niyang pinaghihigpitan ang sarili, at sa wakas ay dumating ang isang bayani upang pagaanan ang kanyang kargada, at tumugon ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya, nadurog ang puso, parang may kapangyarihan siyang walang magawa. Matigas na nakatayo si Elder Sapientia sa pintuan, walang ideya kung ano ang gagawin sa kanyang sarili. Sa tuwing makikita ni Madeline si Oliver, sisigaw siya sa galit, ginagawa ang lahat para mailabas ang kanyang nararamdaman. Pero, lalo lang lumala ang sakit niya. Wala siyang choice kundi paalisin si Oliver para manirahan sa isa pang peak hanggang sa kasal.
Wala siyang ideya na ang pagpatay sa isang batang lalaki na kilala lamang ng kanyang anak na babae sa isang maliit na sandali ay magreresulta sa isang malaking reaksyon. Marahil ay hindi niya ito naiintindihan gaya ng nararapat. Isang mahinang katok ang dumating mula sa pinto. "Guro, nandito si Young Master kami para makitang muli ang dalaga. Sabihin mo siya na umalis na." Napangiti na lamang si Elder Sapientia nang tumugon ang kanyang asawa para sa kanya. "Narinig mo siya. Sabihin mo sa kanya na ayoko na siyang nandito hanggang sa araw ng kasal. Kung hindi, kailangan niyang magpakasal sa isang bangkay." Nagmamadaling umalis ang katulong. Tumingin si Elder Sapientia sa kanyang asawa at anak, bumaantong hininga. Ang katotohanan ay ang parehong mga magulang ay gumawa ng desisyon na ito ng magkasama. Ngunit, kung gusto nila ng pagkakataong makalusot kay Madeline, kailangan nilang magpanggap man lang na walang kinalaman ang isa sa kanila. Di ba? Gayunpaman, kung isa sa alang-alang kung gaano ganap na hindi tumutugon si Madeline sa mga pagsusumamo ng kanyang sariling ina, malinaw na malamang na alam na niya ito. Masyadong matalino si Madeline para maniwala na hindi kakausapin ng kanyang ama ang kanyang ina bago gumawa ng ganoong desisyon. Masasabing ang katotohanan na hindi siya naghahabol sa kanila tulad ng laban niya kay Oliver ay ang maliit na paggalang na mayroon siya para sa kanila bilang mga magulang. Alam na noon ni Madeline na kasali si Oliver, at sapat na iyon para magalit siya sa kanya, ngunit sa huling pagtatangkang pagbisita ni Akahiko, sinabi niya kung paano ito personal na ginawa ni Oliver. Ito ay nagpadala kay Madeline sa isang buong bagong spiral ng mga damdamin. Pagkatapos noon, ang galit ni Madeline sa sarili niyang kapatid ay umabot sa puntong ayaw na niyang mapunta sa parehong puwang nito. 2 linggo na ang lumipas mula noong gabing iyon at hindi na gumaling si Madeline. Tila pininturahan nila ang kanilang mga sarili sa isang sulok na hindi nila maalisan. "Wag mo akong sisihin ng sobra, munting Maddie. Sinong ama ang gustong makitang mamatay ang kanilang mga anak bago sila mamatay?" Napabuntong hininga si John. Katatapos lang niyang basahin ang lahat ng libro sa Central Library at namumula ang kanyang mga mata sa pagod. "Ilang araw lang ang inabot ko para magbasa ng napakaraming libro sa mga panlabas na haligi, pero napakatagal kong nabasa ang wala pang 1,000 libro dito. Sa palagay ko mas komplikado ang kalooban ng isang libro at mas malalim ang mga turo, mas matagal ang pamamaraan ng bilis ng pagbasa." Napangiti si John, marami na siyang natamo. Ngunit, ang kanyang pangunahing sorpresa ay ang antas ng Practitioner Array Alchemy Books. Ang mga panlabas na haligi ay mayroon lamang mga aklat sa ika-5 karaniwang antas, ngunit ang mga aklat dito ay umabot sa tuktok ng practitioner. Bagamat ang lakas ng kaluluwa ni John ay hindi makabuo ng mga array lampas sa 9th common level, ang natutunan niya rito ay mabuti para sa darating na sanggunian at pinalalim ang kanyang pundasyong pangunawa. At, kung maa-upgrade niya ang kanyang Aurora lampas sa Foundation Stage at tungo sa Blooming Stage, at ma-access ang First Practitioner level, magkakaroon siya ng access sa hanay ng mga armas na magpapalaki ng kanyang lakas sa labanan. Sa halip na umasa sa pagpapalaki at pinsala sa kanyang katawan, sa wakas ay magkakaroon siya ng lakas na hiwalay sa sarili niyang mahinang laman.